Chinese New Year, 'di ba? Alam mo Kailan naman ba po, ang marami Chinese New Year? maraming mga pamahiin. Oo, pampaswerte. Maraming mga ano kasi, tawag dito, yung mga bagay na Mm. sa pungsoy, 'di ba? Yes. Sabi natin Pilipino tayo pero naniniwala tayo, 'di ba? Wala naman daw masama Masama. kung maniniwala ka, basta siguraduhin mo na para sa Diyos lahat. Oo. At yung nga lang, nagkakaroon ng ano dyan, yung gawa ng tao, gano'n. Oo. Para mga pagtatalo, no? Kahapon, pinag-usapan natin, ano yung New Year's resolution mo? Tama? Oo. Ngayong araw na ito, si Jackie kasi, inano niya na ako kanina eh. Alam mo minsan, talagang, hindi ko na paano kumpisahan dahil yun eh. Pero, isa pala sa sumisira sa pagkatao natin, sa buhay natin, sa mismong as a whole, di ba? Dahilan ng ating ikakalugmok, tawag dito, kasisira ng buhay natin, ay ang salitang galit, partner. Oo. Kasi sabi nila, 50% ng mga tao, ayon sa mga tagapayo, no, mga Christian ministers or di ba, experts, pumupunta raw sa kanila na ang problema ay may kinalaman sa pagkagalit. 50%. Oo. Ang sinasabi ho sa atin, ang galit, yung galit ho natin, maaring sirain po yung komunikasyon natin sa ibang tao, sa mahal natin sa buhay, sa trabaho, sa bahay, 'di ba? Pag lagi tayong galit. Ano pa? Pwede niyang wasakin, mga kaibigan. Pwede ho niyang mawasak yung relasyon na meron po tayo sa familia, sa clan, kaibigan, sa ating trabaho. Oo. Di ba? Kahit nga saan eh. Correct. Tinan mo, ano nangyayari? Bakit may road rage? Because of galit. Init ng ulo. Bakit Galit. pinakakulong? Oo. Bakit nakapatay? Because of galit. Yes. Right? Puot at galit. Tama? But si Marit, si pare, nag-away, naghiwalay because of galit. Bakit yung very close friends ngayon, Oo, hindi na nagpapansinan. enemy number one Oo. sila? Di ba? Away to the max. Kumbaga, nagsumpaan. Habang buhay, walang kapatawaran. Oo, yung iba, nagsulian na ng kandila. Because of galit. Oo. Tama? So, at ang galit po mga kaibigan, ayon sa ating pinag-uusapan po ngayon, at sa aking na-research, ay maliban ho sa kasiraan ng relasyon ng bawat isa, nakakasira din ho sa kalusugan sa buhay po natin. Kalusugan at buhay ng nakararami. Diba? Minsan pa, dahil sa taas ng ere mo, ng ihi mo, minsan dahil doon, partner, lumalabas din ang galit. Diba? Hindi ka na marunong tumanggap ng pagkakamali. Diba? Pataas ka ni. Diba? At dahil sa kayabangan mo, sa galit mo, di ba? Ang nangyayari, partner, hindi ka na marunong umako ng pagkakamali, bagkus ang ginagawa mo, ang tawag dito, what do you call this? Parang idinidefend mo pa yung sarili mo, kahit alam mong mali na, because of galit pa rin. Di ba? Lahat po tayo, mga kaibigan, bilang isang tao, nakakaranas po ng ganito. Diba? Nakaranas po tayo ng galit sa iba't ibang antas. Depende. Pwedeng sa asawa, pwedeng sa anak, pwedeng sa kaibigan, sa kapitbahay, sa katrabaho minsan. Di natin maiwasan. Pero ang tanong, Daylin, anong feeling pag nagagalit ka? Ikaw, nasubukan mo na magalit. Oo, syempre. Anong feeling? Anong nararamdaman mo after and yung kasalukuyang nagagalit ka? Anong pakiramdam mo?
Di ba tumataas ang BP nyo? Totoo Namumula kayo sa galit. Ang pintig ng puso nyo yung napakabilis po. Oo. Di ba? Pero after that, nandun yung pagsisisi, di ba? Sometimes. Pag naimasmasan ka Oo. na, no? Pero yung iba hindi. Oo. Talagang matindi. Papanindigan. Pinapanindigan, Oo. mga kaibigan. Bakit po? Dahil sa pride at ego. Di ba? Sana, tsaka yung mga ganyan tao, they don't actually read the Bible. They don't actually read the good news of our salvation. They don't really listen to the voice of God, to the words of God. Dapat inaaral po natin yan. Kasi sinasabi ho sa Biblia, huwag kayong magtatanim ng galit sa inyong kapwa, sa halip makipagkasundo kayo sa Kanya. Sa gayon, hindi ka magkakasala dahil sa Kanya. Huwag kang maghihiganti o magtatanim ng galit sa iyong mga kababayan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sino nagsabi? Ang sinabi ho, ako si Yahweh. Mga kaibigan, sundin nyo ang aking tuntunin, ang aking mga tuntunin. Huwag niyong palalahian ang hayop na inyong alaga sa hayop na di nito kauri. At huwag din kayong maghahasik ng 2 uri ng binhi sa isang bukid. At huwag kayong magsusuot ng damit na yari sa 2 uri ng sinulid. 2 muka, mga kaibigan. Tandaan po natin sa buhay po nating ito, mga kaibigan, sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog, ang pangalan ng Panginoon Diyos pa rin ay pupurihin. Alright? At hindi ikaw. Diyos pa rin. Diba? At ang itinuturo po ng Panginoon Diyos sa atin ay magmahalan, magbigayan, magpakatawaran. At tama ba ako? Magpatawaran. Magpatawad. Magpatawad sa kapwa natin. Yan po yung turo. Diba? To love. What else? To serve. Humility. To forgive. To forgive. Those are the things na itinuro niya na gawin natin sa buhay na ito at sa gayon magiging maligaya tayo. Meron tayong peace of mind at mai-enjoy natin ang buhay natin. Pag lagi ka bang galit, Darlene, na-enjoy mo buhay mo? Siyempre hindi. Hindi, di ba? Oo. Di ba nanay, mga tatay? Na-enjoy ba natin ang buhay natin pag lagi tayong galit? Di ba hindi? Kaya alisin natin ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag daw tayo mabubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait tayo at maawain, mapagpatawad sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos dahil kay Kristo. Amen? Amen. At sa kalimang, bibigyan ho kayo ng isang araw ng Diyos bago ang inyong huling hininga. Ano ang gusto niyong baguhin? Sa buhay niyo at sa paligid din niyo. Kung sakali man po, halimbawa, huling araw mo na sa ibabaw ng mundong ito, ano ang gusto mong baguhin sa buhay mo? Pwede bang magtanong? Di ba? Kasi napaka-short ng buhay, partner, di ba? Napakabilis po ng panahon. Napaka-short po ng buhay. Imagine nyo, last year, 2023 lang eh. Totoo. Di ba, we started here 2015. Can you see that? It's already 2024. 9 na taon na ho kami rito ni Darlene. Di ba? Marami na bago sa buhay. At sa lipas ng panahon, nare-realize ho natin na hindi importante yung karangyaan. Hindi importante yung anong meron tayo. Diba? Sa mundong ibabaw na to. Masaya yung nabubuhay ka lang. Wala namang problema dun sa kumikita ka, may pinagkakakitaan ka. Pero wag sana natin kakalimutan na sa buhay po natin ito, sabi nga ho, iturista lang ho tayo. Tulad ng mga turistang namamasyal po dito sa ating bansa at tayo na namamasyal sa kanilang bansa. Diba? Na meron at merong hangganan po. At tandaan natin, sinasabi ko nga, ang araw ay sumisikat at lumulubog.